Si Rebecca Bustamante umasenso sa sariling sikap sa ibang bansa pero pinili pa rin niyang umuwi ng Pilipinas. Nakapag-asawa man ng dayuhan, hindi niya pinalitan ang kanyang Philippine passport. When I meet my husband, I refuse to be Canadian citizen. I keep my Philippine passport talaga. Kasi I always wanted to come back. I always wanted na uwi ako para makatulong sa bansa natin. Pampito sa 11 magkakapatid si Rebecca, kaya sa murang edad nagsumikap na siya para hindi maging pabigat sa mga magulang. Naglako sa kalsada, namasukan bilang kasambahay, naging tindera at pati paglalampaso ng buong gusali, pinatulan din niya para lang kumita. Siyempre yung mga kuya namin, 5 silang puro lalaki. At saka siyempre hindi rin sila nakapagtapos dahil wala din silang way na makapag-aral sila. So talagang in short, at the young age, may mga asawa na sila. Tapos yung pang-anim kong kapatid, babae siya but na polio. So again, there's no way na naman siya rin ang susunod na makatulong sa pamilya namin. Ako yung pampito talaga na talagang nagkaroon ng opportunity para ipagtaguyod yung mga kabataan kong mga kapatid. Pero alam ni Rebecca na anumang trabaho ang mahanap ng isang high school graduate na kagaya niya, hindi sapat ang kita para buhayin ang 4 pa niyang kapatid. Kaya naman, naglakas loob siyang mangutang ng placement fee at pamasahe papuntang Singapore. Pero kahit namamasukan, nagpursigi siyang mag-aral sa Open University program ng Singapore nang hindi alam ng kanyang amo. As a domestic helper, mahirap kasi you work 24/7. 1 o'clock in the morning, that's the only time that I can go to sleep. And then 5 o'clock, gising ka na naman. So that's your routine every day. So how can you do that? Yung teacher namin sa Singapore, sabi niya sa akin, I could see that someday you will be successful. You will be millionaire. You have the drive. And I haven't seen that drive, sabi niya. And I don't like you to lose that drive. Sadyang may pangarap na umasenso sa buhay si Rebecca. Nang matapos ang kanyang kontrata, lumipat siya sa Canada at nagtrabaho bilang nanny habang rumaraket din bilang direct seller. Sa kita niya sa pagdi-direct selling, nagbigay daan ito para makapagtayo siya ng manpower agency sa Canada. Pero anumang tagumpay ang nakamit ni Rebecca, hindi pa rin ito sapat sa kanya hanggat hindi niya na ibabahagi sa bansang pinagmulan. Life is so short, so we should be happy whatever we experience every day. We value it, we appreciate that. Na isipin mo yung nangyari, yung negative, learn from it na mas maganda nga nangyari yun. Dahil nangyari yun, you become more smarter, you become more stronger. We would like to call on stage Rebecca Bustamante. Taong 2000 nang magbalik bayan si Rebecca para rito ng mamuhunan. Someday, I will be the president on my own company. And I did that. Which you're thinking... Nagtayo siya ng manpower agency na nagpapadala ng mga OFW. Nagre-recruit din ang isa niyang kumpanya ng mga high-ranking professionals dito sa Pilipinas para sa mga kumpanya abroad. We end up starting a business here called Shelry Associate. We are executive search. Yung executive search na ngayon, for example, may mga company na nag-start. They're looking for presidents, CEO, directors ng maglaran ng organisasyon nila. Kami ngayon ang parang hinahard ng company para mag-place doon, mag-fill the position. Yun yung may-ari nito, kilala pa ako nung maliit ako. Nasaan si Kuya Charlie? Okay lang ah! Ngayong araw, masayang binalikan ni Rebecca ang probinsyang kinalakhan. Ang bayan ng Dasol sa Pangasinan. Ang aming market ito. So dito ngayon, naglalakad, magtitinda ng mga either isda, manguha ko ng isda doon sa pantalan, dito yung bebenta yun. Mga pandesal, ganun din, rice buko, ice candy, dyan yung ginagawa yun. Or pumunta na ngayon diretso papunta sa mga kapitbahay. Dito ako nag-aral from grade 1 to grade 5. Kaya kami nag-set up dito ng computer para sa mga bata. Yun. Malaki ang pasasalamat ng mga kababayan ni Rebecca dahil hindi sila kinalimutan. Nung dumating po dito, itong computer, lahat po kami nagpasalamat dahil po mga bata namin ngayon ay naging literate na sila sa mga technology na ganito. Itong bahay na ito,
panahon, napakaliit lamang. Meron kami lahat magkakatabi sa taas, walang kwarto, magkakatabi kami lahat magkakapatid, pati magulang na natutulog. Sariwa pa rin sa alaala ni Rebecca ang mga hirap na pinagdaanan nila noon. Pero ang dating munting tahanan, ngayon isa na sa pinakamalaking bahay sa kanilang bayan. Sa Parañaque naman, malawak ang kanilang tahanan. Bagay na bagay para sa mga party at pagtanggap ng bisita. May rest house din si Rebecca sa Caliraya. Sa kabila ng malaking negosyo at magagarang bahay, mas itinuturing na tagumpay ni Rebecca ang mga nalagpasang pagsubok na nagdala sa kanya sa isang kontento at masayang buhay. Life is so short, so we should be happy whatever we experience every day. We value it, we appreciate it. Sid na isipin mo yung nangyari, yung negative, learn from it na mas maganda nga nangyari yun. Dahil nangyari yun, you become more smarter, you become more stronger. Kailangan ako munang maging halimbawa sa kanila. So I need to do it first. Si Rebecca, ang bawat pagkakataon, kahit anumang paghihirap, ay sinasamantalan niya para paunlarin ang sarili. Tinanggihan niyang manirahan sa ibang bansa para umuwi at maging huwaran. Kailangan ako munang maging halimbawa sa kanila. Na kahit anong expectation ko sa kanila, pag nagawa ko, wala silang any reasons na hindi nila kaya. Kasi ako mismo, na DH, nag-aaral ako, bakit sila hindi? At hindi sila DH, bakit hindi sila makakapag-aral? Bakit hindi gaganda ang buhay nila? So I need to do it first.